Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin pa natin ang weekly horoscope for April 8 to 14 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Gemini. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video. Kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign mo, yun, kawawa ka naman. Eme. Kung hindi mo alam, don't worry. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link for this. So, para malaman mo kung ano to, para saan to, at paano mo magagamit to. And, again, kung tandaan natin na yung mga magiging readings natin po, they are for guidance purposes. So, gamitin natin yung free will natin ng maayos. And sa naghahanap po ng private readings and even spell works, pwede niya man ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page. So, Gemini, ano bang meron? Let's see. Wait lang, latag natin yung cards mo. Okay. Dito ka. Ayan. Gemini. Ano ba meron? Friend. Okay. What's your inner... Naubusan ako ng English. So, we have here is yung Page of Cups, tsaka number 31, Y. Okay, so, ano ba nakikita natin dito? Alam mo, Gemini, ganito. Uso talaga yung magsabi ng totoo na hindi mo gusto to, hindi mo na kaya to, nahihirapan na ako. Wag natin, kasi paalala lang, ang pride, pinanlalabayan. Alam ko na meron kang na-build na image sa harapan ng maraming tao na, this is me, this is who I am, this is what I can do, I'm a jolly person, I'm a very opinionated person, ang dami kong, may entry ako sa bawat bagay, tapos andun yung punto na, makuda ako. Pero, alam mo yung, hindi sa lahat ng oras kasi dapat ganun. Hindi sa lahat ng oras is, we are strong. Sabi nga nung one of the wisest king who ever lived, sabi niya, there's a time for everything. May oras sa lahat ng bagay. Sometimes kailangan mo maging mahina. Sometimes kailangan mo maging weak. Sometimes kailangan mo na ipakita na hindi mo na kaya. Bakit? It's because that is the truth. Yun yung nangyayari. Yun yung totoong nararamdaman mo. So, walang masama na magpagkatotoo lang naman tayo. Which is yun yung hinahanap din ng sarili mo sa'yo. Yun din yung kailangan mo. Kasi andun yung punto na hindi mo na pakialam kung bakit nangyari to. Wala ka nang pake kung ano yung nangyari. Basta alam mo, kailangan mo maging matatag, maging malakas. This is actually mostly true sa mga magulang natin eh. Na hindi, okay lang yan, magiging malakas ako kasi ganito. Pero you need to make sure na maintindihan din ng mga taong umaasa sa'yo na meron kang limit na na-reach mo yung threshold mo na pagod na ako. Na umabot ka sa punto na hindi ko na kaya. Na umabot ka sa punto na nangihina na ako. Pasandal naman. Ano ba kasi pumipigil sa'yo para gawin yun? So we have here the Two of Swords and number 17, Fates. Alam mo, yun naman sabi ko sa'yo. Alam mo na, itong cards na to, nagpapahiwatig na you're isolating yourself too much eh. Masyado mong hinahayaan na mapag-isa ka. Well, there's nothing wrong with that. Hindi naman problema yon kasi there are moments na kailangan talaga natin na magkaroon ng moment as being alone, magkaroon ng moment na ikaw lang. Pero, andun kasi yung punto na ito yung moment kasi na kailangan mo may mga kasama ka, meron kang makakwentuhan, meron kang masasabihan ng nararamdaman mo eh. And this time, be honest. Kumbaga, hindi mo na nga kaya, pipilit pa, di ba? So, alam mo, dun mo nga matetest eh kung sino yung mga taong concerned sa'yo. Dun mo nga matetest kung sino yung mga who are looking after you.
doon mo rin matetest na, ay, eto pala ako para sa kanya. Ay, eto pala yung concern, eto pala yung nangyayari. Ganito pala siya mag-care para sa akin. So, andito yung punto na pinapala sa'yo ng cards na it's time that you let those out. There are people, may mga tao sa paligid mo na willing na makinig, willing silang mag-share, willing sila, in short, yung pinaka ano. Minsan ikaw lang naman kasi yung hinihintay eh. Kasi ayaw nila manghimasok sa'yo, ayaw nilang pangunahan ka, ayaw din naman nila na ma-feel mo na alienated ka. Kasi nanghihimasok sila. Naman kasing crown mo. Empress, tapos number 41, soulmates. Diba? Naghahanap ka ng may iintindi sa'yo, pero hindi ka naman nag-open up. Dahil hindi lahat ng tao sa paligid mo manghuhula. Hindi lahat ng tao sa paligid mo is kaya nilang mag-read between the lines. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay sensitive enough. You need to use your voice. Kailangan mo magsalita. Kailangan mo magbigay ng kuro-kuro mo. Kailangan mo din ipaalam. Kasi minsan, yun ang card of the Empress, parang, kasi nga, kailangan ganito, kailangan ganyan. Ang dami mong hinihinging qualities. Ang problema naman, sabihin natin na-reach mo ngayon, nakuha mo nga, or nakanap ka ng ganong tao na may mga ganong qualities. Ang tanong, magsasabi ka ba ng kabuong katotohanan? Ang tanong, magsasabi ka ba talaga ng details about sa nangyayari? Di ba hindi? So, what's the point? Kung bibigyan ka ng universe. Alam mo, minsan hindi kailangan ng standards, kapatid. Minsan kailangan lang na dapat matalino siya, ganito, ganyan. Minsan kailangan mo na makita yung concern eh. Minsan kailangan mo makita lang na, ito pala yung nangyayari. Ay, ito pala yung nararamdaman. Ito pala yung connection ko doon sa taong yun. Kasi may mga problema na hindi talaga masusolusyonan ngayon. Pero andun kasi na ang hinahanap mo lang is yung emotions mo, yung bigat na nararamdaman mo is maibsan. Na alam mong merong nakakaintindi sa'yo, may nakikinig sa'yo, merong nandiyan para mabigyan ka ng oras para, ay, ganun pala yung pinagdadaan ni Gemini. Someone who can sympathize. Magkaroon ng empathy sa'yo. Problema, kailan ka mag-open up? Kailan ba? Tingnan natin ano bang foundation mo. So we have here is si Temperance tsaka si Imagine. Oo na nga, sige na. Trust issues na kung trust issues tayo, Gemini. Pero wag mo naman kasi i-generalize. Hindi naman dahil sabihin natin si Jowa 1 naging ganun, si Jowa 2 ganun na rin. Paalala lang magkakaiba ang mga tao. Ang mga identical twins nga one way or the other, meron pa rin silang difference. So, wag mong ikulong yung sarili mo doon sa reality, or wag mong paniwalaan yung sarili mo na ganun yung mga nangyayari. Because at the end of the day, andun kasi, instead of you imagining, kasi with the temperance na reverse, wag mo yung overthink. Alam mo, oo nga, air element ka nga, diba? Pero, andun kasi na, you're the house of communication kung tutuusin eh. So, andun yung punto na you need to, magkaroon ka ng moment para, pangit yung ibukas mo, sabihin mo, ninaramdaman mo. Ghintay lang naman kami sa'yo. Ang dami mong pasakali, ang dami mong dahilan, ang dami mong kuro-kuro. Kailan nga ba? Kailan nga ba ang kaibigan kong Gemini magsasabi ng totoo na hindi niya na kaya? Mas mahirap, mas nakapagod, Gemini, na ipakita natin na malakas tayo kung hindi naman. Na ipakita natin na okay tayo kahit hindi. Mas mahirap yun kumpara sa pagsasabi ng totoo.
Yes, andun tayo na. Sige, tingnan natin yung sa recent past mo. Ayan, 8 of Cups, tsaka Fork in the Road. O sige na nga. Sige, ano natin, i-acknowledge natin yung past mo na may mga tao nang judge sa'yo, may mga tao na parang ganito yung inisip nila, may mga tao na naging ganito yung concept nila about you. Sila yon. Bakit kailangan mo na isipin na yung mga tao ngayon is the same? Wag mo namang i-generalize. Wag mo namang lahatin. 'Di ba para may mga babae kasi 'pag nasaktan sila sabi natin or may kahit may babae, erase. May mga tao kasi in general natin, may mga tao 'pag nasaktan sa mga naging karelasyon nila or sa family nila, iniisip nila gano'n na lahat. Na hindi gano'n, tanggalin mo 'yun. Wag mong ipako yung sarili mo sa gano'ng aspeto. Do not limit yourself. Yeah, with the 8, parang naging vulnerable yung emotions mo. Feeling mo na, yun, actually, hindi feeling, yun, na-betray ka, nilaglag ka. And isa pa palang paalala dito with the fork in the road. Oo, sabihin natin na nag-try ka na humingi ng help. Pero paalala lang ha, hindi, ikaw yung nanghihingi ng pabor. So, andun yung punto na pinapaalala sa'yo ng cards that you need to also make sure na akala ko kanina gumagalaw, si Mikay pala. You need to make sure na magkaroon ka rin ng parang limit na, okay, ako yung humihingi ng favor, ako yung lumalapit. May point na pwedeng tumanggi sila. Which is totoo. Kasi we are the ones who are seeking. Tayo yung may kailangan. So, andun yung 50-50 chance. You were not betrayed. Nagkataon lang talaga yung mga tao, wala silang kayang ipundar or wala silang kakayanan for that moment. Okay? Ano bang development na ikaw in the future? So we have here is the Queen of Wands and Unfinished Symphony. Well, ayoko na umabot sa punto na parang naging matigas ka. Ayoko na umabot sa punto na parang huwag mo naman paabutin doon na magiging manhid ka. Kasi mas masakit kapag binasag tayo ng universe. Nandun tayo sa puntong pinili natin maging manhid. Mas mahirap yun. Mas masakit yun pag binasag tayo ng universe sa ganung paraan. So, andito yung sinasabi din ng card sa'yo na kumbaga, Unfinished Symphony kasi, doon ako medyo concern eh, na parang may mga gusto kang mga tapusin, may mga gusto kang i-end, may mga bagay na parang, yung mga thinking kinakatakot ko na huwag mong umabot sa punto na, gano'n na talaga yun eh. So, no, wag nating hayaan na mapunta tayo sa ganong level. Kasi kung hayaan natin ganun, andoon na gumagalaw ka lang because na may nakasanayan na lang, ibalik natin yung passion, balik natin yung love natin for that. The connections that you have, rebuild it with the people around you. Kasi importante rin yun. So, na no man's an island eh. Pero hinihintay kasi yung decision mo. Ano nga bang emotion environment mo? So, the lovers, tsaka number 38, to be fair. Buti pa to, good girl. Naman, alam mo, mas puro emotions mo to eh, lumalabas dito eh. Yung mga tipo yung, may mga moments na parang, ginawa ko naman lang yung ganito naging patas naman ako, binigay ko yung lahat, o inintindi ko kahit hindi ko na maintindihan, naging concern ako kahit hindi naman dapat, nalimutan ko na yung sarili ko kahit, yung parang mga ganong, kumbaga, for you, naibigay mo na extend mo to the point na kahit wala na, pinipilit mo pa rin maibubuga ka. Kaya nga hinihintay ka ng universe eh. Gusto mong maging patas ang lahat. Gusto mo sana ikaw naman. Kapatid, again, papala ko sa Gemini. Nasa mundo tayo na kung saan hindi patas sa mga bagay-bagay.
nasa mundo tayo, nabubuti sa mundo na kung saan ang mga tao sa paligid natin, natural na selfish. At natural na kapag nagmahal tayo, pwedeng andun yung punto na maabuso yung pagmamahal natin. That's a reality. Yun yung katotohanan. Pero, huwag mo namang hayaan na dahil sa pagkakamali at pananakit sa'yo ng isa or dalawang tao, mawalan ka na ng pag-asa makahanap ng tao na sabihin natin na kayang ipakita kung ano ba talaga ang pagmamahal. Pwedeng in a romantic way, pwedeng in a platonic way. Don't stop yourself. Give people the chance para ipakita sa'yo na worth it naman na magkaroon ka ng connection, magkaroon ka ng build sa kanila. You want things na maging pantay-pantay, pero hindi mo binibigay yung chance sa iba. Di ba napaka-ironic naman nun? Ano ba sinasabi ng physical environment mo? So we have here is the King of Cups and number 1, the young energy. Ayan. Ay, minsan talaga kailangan mong, well, isa lang, iyak na. Iyak ka na, Gemini. Kasi, alam mo yun, you need to release your emotions. You need to give out kung ano yung nararamdaman mo na it's time for you to time. Literal. Kasi ang hinihintay lang naman namin sa'yo kaya kailangan mo ubusin yung yung kailan ka mag-open up. Yun talaga yung pinaka-question ng mga cards sa paulit-ulit. Kailan mo ba i-open yung sarili mo? Alam mo yung tipong nagpapaka-busy ka na lang para hindi mo maisip yung mga bagay-bagay. Pero, alam mo yung tipong para kang, pangat nung, naisip kong description para kang puno na akala namin pag titignan namin sa labas, wow, ang tatag, wow, ang laki, wow, very strong, very big. Pero deep inside, kinakain na ng anay. Deep inside, parang ganun din You're, physically, sa amin, pinapakita mo, ang labas mo, you're good, you're okay, malakas ka. But deep dito, di ba, Mikay? Dito, wala na. Nga. Kasi sinasarili mo yung pressure. Sinasarili mo lahat. At yung time na hindi maganda maging selfish talaga, Gemini. At yung moment na kailangan mas bigyan mo ng pansin na, ay, ito na pala yung nararamdaman ko. Kasi ang hirap maging manhid, I tell you. Ang hirap umabot sa puto maging manhid, tapos bila kang babasagin ng universe, ang labas nun para ka maku-culture shock. Kasi nasanayan mo na yung sarili mo. So as early as now, make that decision. As early as now, open up naman. May mga tao naman sa paligid mo talaga. Ano ba yung hopes and fears mo? So we have here is the 8 of Swords, tsaka Thinker. Yun na nga. Paano ka nga maintindihan kung hindi mo i-explain? Paano masasabing walang concern sa'yo kung hindi ka magsasalita? Hindi po lahat psychic. Hindi po lahat is capable na makaramdam na hindi ka okay. Okay. Hindi sa ating pagkakataon, may mga taong sensitive enough. Paalala lang again, natural para sa atin ng mga tao na maging selfish. Kaya nga mas gusto ko minsan ng hayop kasi sila unconditional sila magmahal So, andun yung punto na sinasabi ng card sa'yo, alam mo yun, parang your voice is important. Huwag mong hayaan yung fear mo of your past ang makaapekto sa present mo. Time for you to do something about it. Ang bigat mo, Gemini, ngayon. I'm not sure why. Ano ba yung, possible future mo? Ayan. So, we have here the truth be told and destiny.
ito na nga. Paano ba sabihin sa'yo? There's a very big possibility na yung cards dito, yung kanina, about you na nagkakaroon ng changes or magiging manhid, pwede mong ituloy into that. Kasi nakikita mo, yun yung best, pwedeng napapansin mo, yun yung best option ko, yun yung best resort ko, yun yung best as of now, which is wrong. Huwag mong hayaan na mapunta ka sa ganong level. Because you are a person with emotions. Kasi kapag umabot ka sa puntong ganon, with that card, truth be told, things will be para sa'yo black and white na lang. Either okay o hindi. Mawawala yung color. Mawawala yung harmony around you. So, take this as a warning, Gemini, that meron pang time para makapag-reach out ka. May mga tao sa paligid mo. Sometimes they might be just busy kasi intindihin natin may mga ibang ginagawa sila sa buhay. But it doesn't mean na wala kang katuwang. Okay? So I hope nakatulong sa yung readings natin. And tandaan natin yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung naghahanap po kayo ng charms, crystals, kung for private readings and also yung mga spell works, pwede nyo ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page, same name, same picture. So guys, maraming salamat sa inyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. At laging tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you.